we thank you and we praise you, Lord Jesus. Truly, you are the way maker. Sa pamamagitan mo, Panginoon, natanggap namin ang masaganang biyayang ito. Kaya naman karapat dapat kang papurihan, parangalan, pasalamatan sa aming kalagitnaan. You are the full expression of God's love to all of us, Lord Jesus. Kaya naman, Panginoon, tanggapin mo ang pinakamataas na papuring karapat-dapat para sa iyo lang. Wala nang iba pang tatanggap nito, kundi kayo, Panginoong Jesus. We thank you. We praise you. We glorify your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, God. We praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang lahat na mga tumanggap kay Jesus, magsabi ng malakas na, Amen, Amen, and Amen. Thank you, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Amen, mga kapatid. Maari po ba nating palakpakang muli ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, itutuloy po natin ang pag-aaral na ating ginawang sinimulan natin last week. It's about faith, at ito po ay pinamagatang the faith principle. May mga panuntunan ng pananampalataya at kailangang alam po nating lahat ito upang ito po ay ating nasusunod. Amen, mga kapatid. Mahalaga po. Hindi lang tayo basta naniwala. Meron pong panuntunan na dapat isagawa ang mga anak ng Diyos, na mga mananampalataya. Ano po? Pwede po bang tumayo tayong muli? Babasahin nating muli ang salita ng Diyos na binasa ni Brother Eddie kanina. Ito po'y matatagpuan sa Lucas 18:1-8. Sige po, let us read. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balo na punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang, take note, na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Shall we bow our heads and pray? Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyong napakabuting salita na patuloy na nagtuturo sa amin kung paano mabuhay ng ayon sa kalooban ninyo. On our own, we cannot do it, Father. We need your grace and mercy through the Holy Spirit in us. Kaya nga pala, ipinagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu upang maintindihan naming mabuti ang iyong banal na salita. At ito po'y tatanggapin namin dahil sa aming Panginoong Hesukristo.
Kaya't samahan niyo po kaming muli sa pag-aaral na ito. Hindi kami mag-aaral na akala mo ba'y alam namin, kundi magpapaturo kami sa inyo. Bigyan niyo kami ng isang mapagpakumbabang puso, malalambot, na kapag hinasikan kami ng binhi ng iyong salita, ay bumabaon sa aming mga puso ang mga binhing ito, upang ito ay tumubo at lumago. At hindi lamang kami ang makikinabang nito, kundi ang mga taong maaari naming bahaginan dahil natuto kami. Bless your word, O God. Bless your children. Illumine your word to all of us, Holy Spirit. And bless your servant only as your footstool. I submit everything into your care, and I ask for your anointing. Thank you, Holy Spirit, for being with us. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Makakaupo na po kayong lahat. Tuloy po natin konti yung about prayer. Ano po? So yung first principle na tinalakay natin is prayer. Ang sabi rito, faith is kept alive by prayer. Every step in this adding of grace to grace is accompanied by prayer. Ano po? Ang pananampalataya daw po ang panalangin daw po ang bumubuhay sa pananampalataya. Bawat hakbang, ano po, na tinatanggap natin ang mga biyaya dahil sa pananalangin. Ano po? Faith which creates powerful praying is the faith which centers itself on a powerful person. Ang pananampalataya daw po na nagiging mapakapangyarihan, basta't ito ay hiniling natin sa pamamagitan ng pananampalataya, ito po ay nakasentro mismo sa isang makapangyarihang katauhan. Faith in Christ's ability to do and to do greatly is the faith which prays greatly. Amen po kayo doon? Yung pananampalataya kay Kristo, sa kakayahan ni Kristo na gawin at higit pa, ay ang pananampalatayang nananalangin ng marubdob. Pakinggan niyo pong mabuti, ha? Hindi tayo makakapanalangin mag-isa on our own. Mga kapatid, we need help. We need guidance. We need empowerment and prompting. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, hindi tayo pwedeng manalangin basta-basta without the Holy Spirit. At kung wala naman si Kristo sa buhay natin, walang Holy Spirit sa atin. Amen po? Without Jesus Christ in our lives, hindi tayo kinaroroonan ng banal na Espiritu. Malinaw pong sinabi sa kasulatan yan. Kasi ang banal na Espiritu, the presence of the Holy Spirit in us is the proof that we are already children of God. Amen? Praise the Lord! Salamat sa Panginoon! Ang sabi sa Matthew 8:2, lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Sinabi po ng isang ketongin ito sa harap ng Panginoong Jesus. At alam niyo na po ang sagot. Ibig kong gumaling ka, ang sabi ni Jesus. At siya nga po ay gumaling. Meron bang imposible sa Diyos, mga kapatid? Wala po. He is completely in control. Kahit na sa mga kaguluhan ng mundong ito, control niya ang lahat ng bagay. Tatanungin niyo, bakit magulo pa rin ang daigdig? May layunin ng Diyos. Tanging siya lang ang nakakaalam, hindi natin kayang arukin yan. Only God knows. But for sure, this is for our best, para sa ating ikabubuti iyan, mga kapatid. Dahil kailanman ang Diyos natin, hindi niya hinangad na tayo ay mapahamak o mapasama. Amen po, mga kapatid?
O pangalawang principle, obedient. Faith is obedient. Alam niyo po bang ang pananampalataya masunurin? Ano po? It goes when commanded, just like the nobleman whose son was grievously sick came to Jesus. Matatagpuan yan sa John 4:49-50. Ano po? Yung nobleman na may anak, may sakit ang kanyang anak. Hindi na niya pinapunta sa bahay niya si Jesus. Ano po? Subalit nanalangin si Jesus at noon din, nung umuwi siya, noon ding oras na kung saan sinabi ni Jesus na magaling ng kanyang anak. Doon mismo yung oras na yun, gumaling ang kanyang anak. God sent His word. And it did a miracle. Amen po mga kapatid. The man who was born blind, it goes to wash in the pool of Siloam when told to wash. Ito po, yung lalaking ipinanganak na bulag, inutusan siya na maghilamos sa pool of Siloam. Sa John 9:7 naman po ito, matatagpuan. Sumunod ba siya? Sumunod siya. At dahil sumunod siya, siya'y nakakita. Faith is obedient. Pag sinabi ng Panginoon, sumunod tayo para matanggap natin. Kasi, pag pinag-uutos niya, automatically, susundin natin. Hindi pwede yung stubbornness. Pag hindi po natin tinugon yan o hindi tayo sumunod, anong tawag dyan? Rebellion po yan. At sino naman tayo para hindi natin sundin ang utos ng Diyos? Aware, mga kapatid. So kung gawin nananampalataya, pag sinabi ng Panginoon na ganito ang gawin mo, then obey. Alam niyo po bang ako, talagang nag-struggle po ako diyan nung nasa Japan kami at nagtatrabaho kami. Maayos ang aming trabaho. Sabi-sabi ng Panginoon, tumigil ka na at umuwi na kayo. Talagang impress niya sa heart ko habang sabi ko, Lord, nagtatrabaho ako. Ayos naman ang kalagayan namin dito. Sabi niya, umuwi ka. Hindi na kayo magtatrabaho, bumalik ka sa Pilipinas. For me, kasi noong mga panahon na yon, namatay na ang father ko. Napakahirap bilang breadwinner of the family that time, no? Napakaraming mga kapatid, bagamat ang iba kong mga kapatid ay may mga asawa na hindi naman sila ganon. Hindi naman sila mayayaman, struggling pa rin. Siyempre, mga bagong nag-asawa itong mga ito at meron pa rin akong pinag-aaral. For me, as a breadwinner of the family, napakahirap sa akin sumunod. I struggle. Sabi ko, Lord, bakit mo ako patitigilin? Kasalukuyang maganda ang trabaho namin. I need job para masuportahan ko yung mga umaasa sa akin. Parang napakahirap nun. And besides, hindi ako sanay umasa kasi ever since nung nagkaisip ako, ang lagi kong layunin sa buhay ko makatulong sa pamilya ko. Sa madaling sabi, wala akong magawa. Alam niyo po ba, sa katigasan ng ulo ko, sabi ko, mag-aasawa na lang ako. Total, sabi kong ganun pinatitigil na ako ni Lord Kailangan makapili ako ng mayaman. And it so happened, may nanligaw po sa aking may kaya sa buhay. And I decided to get married. Nung una, magkasundo kami, sabi niya, yayakapin niya yung faith ko kasi ayokong mag-asawa ng hindi Christian. Oo, sabi niya, susundin ko yung Kasi ang plano ko noon, pagka nagpakasal kami, dadaling ko yung mga kapatid ko, 3 yun. 3 pa na hindi nag-aasawa, si Bong, si Amek, at si Jeng. Dadaling ko na lang sila doon. Total, may kaya sa buhay itong mapapangasawa ko. Iniligay ko sa aking mga kamay yung pagpapasya. Hindi ko hinayaan ang Diyos ang magpasya para sa akin. Sa madaling sabi, umuwi ako dito sa Pilipinas. Abay, pag uwi ko rito, nagkasakit ako.
Kabila ng breast ko, puro bukol. So I need to be operated. 4 times po yan, 4 na beses. Nagpadala naman, luckily, nagpadala siya ng sustento sa akin. But afterwards, after 7 months, sabi niya, pupunta na ako sa Pilipinas. Kaya lang, may gustong mangyari si Mama. Alam mo mga Hapon O kaya, siya kasi, Korean, pero pinanganak sa Japan. Ang sabi niya, sabi ng mama ko, bagamat panganay siya, sabi ng mama ko, kung magpapakasal, papayag siya magpapakasal tayo, Christian way. Pero pag uwi mo rito sa Japan, Buddhist way. Kailangan tayong magpakasal, Buddhist way. Hindi ba ako nag-usap na tayo, matinong usapan natin? Oo, kaya lang, hindi ko pwedeng suwayin si mama ko Mama's boy talaga Pero wala akong magawa. Sabi ko nga, sabi ko gano'n, tapos na. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Kasi usapan natin, malinaw. Hindi, walang kasalang mangyayari. Sa madaling sabi, naputol ang aming relationship. Akala ko nga makapag-aasawa ako. Hindi pala yun ang layunin ng Diyos. Nagpunta ako ng Las Piñas, nakabili kami ng bahay doon at nag-open ng business. For how many years? Ayun, sa awat biyaya ng Panginoon, nakatapos yung mga kapatid ko ng kanya-kanya nilang kurso. Pero hindi natatapos doon. Ang akala ko, pinauwi lang ako, ganun lang. Pagkatapos ng mga pagsubok na yun hanggang mamatay nga, itong aking bunsong kapatid na lalaki, si Bong. Eto na naman si Lord. Umuwi ka na ng dinalupihan. Lord, ako sa dinalupihan, nandito yung trabaho ko, yung negosyo ko. Sino magpapakain sa akin dun? Yung nakakakilala dito sa church, alam niyo ang kalagayan ng church, mga kapatid. First floor lamang po ito, parang may mga nakatirang kung dito sa baba. Parang bodega. Ano po? Paano ako mabubuhay? Nanay ko, alaga ko pa. Sabi ko, wala naman akong asawa. Tapos yung mga kapatid ko, sabi ko gano'n, paano? Tapos naiwan po yung 3 bata. Ang kinabubuhay nga lang nila, yung pagtitinda ng nanay nila, pero mahirap pa rin. Sabi ko, Lord, ano naman ito? Katakot-takot naman itong mga Pero sabi niya, para makita mo, sunod ka. Sa awat biyaya ng Panginoon, salamat sa Diyos, nakasunod ako. Nung sumunod ako, sabi niya, sige, maghintay ka, bahala ako sa'yo. Pag uwi ko rito, yung mga naiwan dito, kasi nahati ang church. Kalahati na wala, kalahati na iwan. Puro kamag-anak ko lang ang naiwan. Obvious ba? Siyempre. I love my own Mga kamag-anak ko, naiwan sila. Ang sabi nila, nagpasya kami, Ate Beth, bibigyan ka namin ng allowance. My first allowance, I received 15,000. Noong mga panahon na yun, okay na rin yun. Mabubuhay na ako ron, mabubuhay ko na. Kasama ko si Ate Baby at si nanay ko, saka yung mga bata, okay na yun. At pagkatapos nun, yung pamangking ko, na anak ni Brother Eddie, si Darrell, he decided to buy yung bahay at saka yung negosyo sa Las Piñas. He used that para masuportahan ko sa awat biyaya ng Diyos ay makapag-aral po ako. At maging sa pag-aaral ko, biyaya ang Diyos. Di ba? Alam niyo naman istorya ko. I never finished high school. Kaya lang ako nakatapos dahil sa ALS, Alternative Learning System ng gobyerno. Salamat. Naumpisahin yun through Manny Pacquiao. Nakapag-aaral ako sa awa ng Diyos, nakatapos ako ng Bachelor in Christian Ministry. At ito pong mga bagay na ito ang sumuporta sa akin. Nagsisisi ako? No. I am very, very grateful sa kabila ng aking stubbornness. Pinagtiyagaan pa rin ako ng Diyos. Kahit nasabihin kong, ayoko Lord, ayoko.
Puro ako reklamo. Pero sabi ng Panginoon, paano mo makikita kung hindi ka susunod? Sumunod ako. At ito po, mga kapatid, masasabi ko, this is the greatest decision I did in my life. Dahil totoo pala. If you have Jesus and let Jesus take over your life, He will complete you. He will sustain you. He will support you. Kahit may mga pagsubok ang pinagdaraanan, of course. Dapat kang dumaan para matuto ka, tumino ka. Dahil hindi naman agad tayo matitino. May mga flaws tayo. May kahinaan tayo na dapat patagin, ayusin ng Diyos. But believe me, mga kapatid, I'm so grateful. At wala akong pinagsisisihan. At nawa, dalangin ko kayo rin ay dumating sa point na ma-realize nyo, the best thing that could ever happen to a person is to know Jesus Christ and accept Him as Lord and Savior of your life. Faith is obedient. Amen. Hindi ko kinukwento ito para mamangha kayo sa akin. No. Wala akong ginawa. Puro nga pagsuway eh. Pero pinakita ng Diyos sa akin ang kanyang pagtsatsaga, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sinabing, I will never leave you. I will never forsake you. Kaya mga kapatid, ano bang sinasabi ng Diyos sa iyo? Faith is obedient. Just like Peter on the Sea of Galilee, it instantly cast the net where Jesus commands without questions or doubt. John 21:6. At kung nagbabasa kayo ng Bible, makikita nyo, nung isabog ni Pedro ang lambat, katakot-takot na isda, sa may halos pang lang yun, ha? Hindi nila mabuhat, nagtawag pa siya ng mga kasama niyang manging isda para lang mabuhat yung mga isdang malalaki na yun. Kasi he's about to leave the ministry of Jesus. Kasi nga, namatay si Jesus Christ eh. Wala na silang pag-asa, akala nila mananatiling patay. But after resurrection, bumalik si Peter sa pangingisda. At hindi niya alam si Jesus Christ ang nagsabi sa kanya. At nakita niya si Jesus Christ nga pala at inutusan siya, sige, itapon mo ang iyong lambat. At doon niya nakita ang kapangyarihan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Katulad ni Pedro. Si Pedro, ang daming flaws. Ako man ganon, tayo man ganon. Pero wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Yang mga stubbornness na yan, pagdating ng araw, kwento na lang yan. At pagtatawanan nyo ang sarili nyo, pag na-realize nyo how good God is in your life, kapatid. Amen! Praise the Lord! To do God's will is essential to true faith, and faith is necessary to absolute obedience. Ang gawin ng kalooban ng Diyos ay napakahalaga sa tunay na pananampalataya. At ang pananampalataya ay kailangan sa isang lubos na pagsunod. Amen po? Pangatlong prinsipyo, third principle, patience. Una, prayer. Pangalawa, obedience. Ngayon, patience. Faith is often called upon to wait patiently before God and is prepared for God's seeming delays in answering prayer. Kung minsan,
Natatest po ang ating patience pag tayo nanalangin sa Diyos eh. Kuminsan kasi nananalangin ang tao, gusto agad-agad may sagot. Ano po? Pero hindi po ganon. May layunin ng Diyos kaya may delay. Hinuhubog tayo una sa lahat. At nagpi-prepare, hinihahanda tayo ng Diyos. Hindi ka agad-agad niya ipagkakaloob yan, pero inihahanda tayo ng Diyos. Faith does not grow discouraged because prayer is not immediately honored. Ano po? Yan daw po ang pananampalataya, matyaga. Hindi siya nawawala ng pag-asa o nadidiscourage. Kahit wala ka agad sagot. Ano po? It takes God at His word and lets Him take what time He chooses in fulfilling. Amen. Kailangan ka sa Diyos ka makikinig. Kasi malay mo, pagbaba mo pala ng hagdanan, kaya naman pala ayaw kang payagan, pagbaba mo ng hagdanan, mahuhulog ka pala. Or pupunta ka sa isang lugar, bakit kaya ganun itong feeling ko? O kaya kung kailan ka aalis, eto darating yung kapitbahay mo, magkukwento, yung pala, ihiram lang. Ewan ko kung anong ihiramin. Sabi mo, ano ba naman yan? Belakad ako, ganyan. Yung pala kung natuloy ka, nabangga yung sinasakyan, isa ka doon sa nadisgrasya. There are times, merong mga ganitong mga pagkakataon, mga kapatid, hindi natin maunawaan. Bakit naman, Lord, kung kailan ako aalis, ang daming abala. Bakit naman yung pinag-pray ko na sa'yo, bakit dapat tinanggap ko na, ba't hindi ko tinanggap? Ako'y tuwang-tuwa doon sa pamangking ko, itong anak ni Eddie na to. 3 times siyang bumagsak sa board exam. Hindi ko kinahihiya yan, pinagmamalaki ko yan. Pero napakatyaga. At salamat sa Diyos sa katyagaan niya. Kasi at the 3rd time, nagtagumpay na siya, nakapasa na siya. Meron sa inyo kukuha ng board. Bumagsak, first attempt. Mapoprostrate ba kaya? Abay, wag. May inihahanda ang Diyos, kaya ganon. Kapag hindi ka tinugon ng Diyos, ibig sabihin, mas maganda ang layunin niya sa'yo sa susunod. Kasi He knows everything eh. Alam niya kung paano saan ka pupunta at kung anong mangyayari sa katapusan. Hindi mo alam yon, pero alam ng Diyos yun at ayaw kanyang mapahamak. Kaya naman pinag-aadya ka at hindi niya tinutugon kung anong hinihiling mo. Sa pagpapagaling na lang. Ang tagal-tagal ko nang pinagpe-pray sa iyo, Lord, na gumaling ako. Hirap na hirap ako. Maayos na ba ang puso mo? Sa Diyos ka na ba talaga nakaasa? O nananampalataya ka bang talaga? Yan ang mga questions eh. Kasi no one knows our heart but God. Amen? Siya ang higit na nakakakilala sa atin. Sasabihin natin, matino naman ako, wala naman akong ginawang masama. Iyan ang alam mo, nating lahat. Pero ang Diyos natin, alam niya. Before it happened, alam niya. At alam din niya kung ang puso mo maayos na. Kaya ka nga inaayos eh. Kaya nga niya hindi sinasagot ang mga panalangin mo. Kaya nga maging ang iyong tiyaga, pinagtsatsagaan din niya. Ang hirap kasi sa atin pag hindi na kailangan inaalam natin, nagme-meditate tayo ng Word of God. Pag nanghingi tayo ng sagot sa Panginoon, tama ba yung hiningi ko, Lord? Baka naman yun salungat sa kalooban mo. Gustong-gusto mo yung dalaga. Lord, hindi ako mabubuhay kung wala siya. Tingin pa lang, sabi niya ganon, tingin pa lang buhay na ako. Paano kang pagbibigyan ng Diyos? Baka pag napangasawa mo yan, yun ang din Diyos mo, hindi na ang Diyos. Amen? Abay, inaayos ng Diyos, at saka isa pa, hindi naman believer. Diyan pa lang magtatalo na kayo eh. God knows everything. He knows what is good for all of us. He aims the very best for us in our lives.
Ang sabi, there is bound to be delay and long days of waiting for true faith. But faith accepts the condition. Dapat ang tunay na pananampalataya, tinatanggap niya ang kondisyon na yon. Lord, magpe-pray pa rin ako. Magtsatsaga pa rin akong manalangin hanggang hindi ko nakukuha yung gusto ko, Panginoon. Kailangan nandun. Nagsusumigasig ka para makamit mo kung ano yung hinihingi mo. Kasi, in other times, yung Diyos natin nakikita na ang puso mo, alam niya kung anong ipagkakaloob niya sa iyo, na makakabuti sa iyo at makakaluwalhati sa kanyang pangalan. Amen? Amen po? Praise the Lord. It knows there will be delays in answering prayer and regards such delays as times of testing, where it is privileged to show that it is made of courage and stern stuff. Yung pagtsatsaga natin, alam niya yun. Alam ng Panginoon yan. Yung pagtsatsagang yan, kapag tinugon niya ang ating dalangin, sabi, there are times na dumadaan tayo sa panahon ng testing, pagsubok. Kung saan isang pribilehiyo na maipakita na ito ay nahubog sa pagtsatsaga at mga katakot-takot na mga kabigatan at hirap sa buhay. Pagka nga naman dumaan ka sa pagsubok, ang lagay ganyan ka pa rin. Kumbaga sa sasakyan ay pinadaan doon sa cleaner. Di ba, ang dumi-dumi yan sa sasakyan, papasok. Lilinisin. Paglabas, malinis. Ganyan din naman na sasakyan, hindi lang nakapagsasalita. Katakot-takot na isisang ginagawa, sinasabon, kung ano-ano. Ganyan din tayo sinasabon, nililinis, tinutuwid, tinuturuan. At hindi iyon madali, mga kapatid. Ang kailangan mo lang magtiyaga ka, manampalataya ka. Huwag kang bibigay. Dahil ang dyablo, yan ang pandaya niya. Abay, sasabihin niya, bumigay ka na. Tagal-tagal mong nananalangin hanggang ngayon walang tugon. Ganyan ang dyablo Ganyan yung mga pasubali niya. Kaya marami siyang naloloko. Ang tao, bibigay. Anong mapapala mo kung bibigay ka? Amen po mga kapatid. Sa halip ng mapabuti ka, mapapahamba ka talaga. Kaya po tayo nag-aaral ng ganito. At napakahirap talaga. Kaya itinuturo sa ating isa-isa ito. Prayer, patience, and prayer, obedience, and patience. Ito po yung napakahalagang mga bagay. Sabi rito, for instance, the case of Lazarus. Kilala niyo si Lazaro? Kaibigan ni Lord Jesus Christ sa John 11:3. Both sisters sent for Jesus, but without any known reason, our Lord delayed going to relief of his sick friend. Ang sabi ng magkapatid, puntahan mo si Lazaro dahil siya ay may sakit. But the delay of Jesus was used in the interest of a greater good. Hindi pinuntahan ni Jesus Christ. Na-delay pa siya ng 3 days. Mga kapatid. Pero pagdating niya, nung dumating siya, patay na si Lazaro, nakalibing na nga Nandun na sa nicho. Ewan ko kung ano bang tawag nila doon sa kanyang libingan. Pero yung delay ni Jesus Christ, may purpose yun. Alam nyo na siguro ang istorya. Pinabuksan niya yung grave. At ang sinabi niya, Lazarus, come forth. Lazaro, bumangon ka. Nagising ba si Lazaro at bumangon? Yes! Bumangon! Bakit na-delay si Jesus Christ? Para ipakita sa lahat na siya ang tunay na Diyos ng Israel. He is the Messiah. He is the Christ. Kasi nga ayaw nilang maniwala. Kaya ipinakita doon for the glory of God. Ganyan din sa atin, mga kapatid.
Fear not, O tempted and tried believer. Jesus will come if patience is exercised and faith hold fast. His delay will serve to make his coming more richly blessed. Pray on, wait on, you cannot fail. Mga kapatid, ang gagawin natin, manalangin, maghintay, at huwag magsawa. At hindi ka kailanman mabibigo sa iyong hinihingi sa Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid? Panghuli, number 4, faith lives in the present, the fourth principle. Sa amin ni John, sa John 14:12-14, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Take note, mga kapatid, when we pray, huwag kayong mananalangin na hindi sa pangalan ni Jesus. All in Jesus' name. Kaya tayo tutugunin, you ask your prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Malinaw po ang sinasabi dito sa John 14:12-14. Kaya matutugunan ang ating panalangin dahil hiniling natin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen po, mga kapatid? Faith in Christ is the basis of all working and all praying. All wonderful works depend on wonderful praying. And all praying is done in the name of Jesus Christ. The name of Christ, the person of our Lord and Savior Jesus Christ, must be supremely sovereign in the hour of prayer. Kung si Jesus ang pinagmumula ng aking buhay, kung pinalitanan niya ang ng kanyang buhay, ang aking buhay, at kung ang lubusang pagsunod sa kanya ay inspirasyon at puwersa ng bawat galaw ng aking buhay, then pangako niya na anumang hilingin ko ay ipagkakaloob sa akin. Ang kailangan lang gawin, manampalataya sa Kanya. Amen? Amen? Praise the Lord! Nakabalot ng pananampalataya ang buong mundo. Gayon din ang pangangailangang espiritual. Sinasansala nito ang labis na pag-aalala sa hindi naman kailangan. Tulad ng anumang kakainin, ano ang iinumin, ano ang isusuot, ang pananampalataya ay nabubuhay sa kasalukuyan. Bahala ang buong araw sa kanyang pangangailangan ngayon. Nagbibigay ito ng kapayapaan ng puso at isipan. Ang sabi sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Kaya ka nananalangin, ang sabi, at kaya ka may kapayapaan, tumatalima ka at nagtitiwala sa katauhang tinatawag mo. When we pray, give us this day our daily bread, we are in a measure shutting tomorrow out of our prayer. Hindi po ba turo ng Panginoong Hesus yan? Ano po? Sa English, ayokong basahin sa Tagalog kasi sa English tama eh. When we pray, give us this day our daily bread. Hindi po sinabi, Lord, bigyan mo ako ng kakanin ngayon, tsaka bukas, hanggang linggo, at tsaka sa susunod na taon. Hindi po ganon. When we pray, give us this day our daily bread. Ano po? We do not live for tomorrow, but for today. Hindi tayo nabubuhay sa susunod,
Sa kinabukasan tayo nabubuhay ngayon. Ano po? We do not look for tomorrow's grace or tomorrow's bread. Our prayer for tomorrow's needs may be unnecessary because they do not exist at all. Kasi po, mga kapatid, malay natin. Mamaya lang, bumalik na si Lord Jesus Christ. Mga wala na tayong lahat dito. Siya lang ang nakakaalam. Ano po? Always present, mga kapatid. Victory today, at sabi dito, bread given for today is the strongest pledge that there will be bread tomorrow. Yung meron kang kinain ngayong araw na ito ay isang pangako na magkakaroon ka rin ng kakainin kinabukasan. Amen po? Victory today is the assurance of victory tomorrow. Ang pagtatagumpay ngayon ay kasiguruhang may pagumpay sa kinabukasan. We must trust God today and live tomorrow entirely with Him. The present is ours. The future belongs to God. Amen? Ang present ay sa atin, pero ang kinabukasan ay sa Diyos. Kasi siyang nakakaalam niyan. Prayer is the task and duty of each new day. Daily prayer for daily needs. As every day demands its bread, so every day demands its prayer. Kaya araw-araw tayong sinusuplayan ng Diyos kasi gusto niya araw-araw tayong nagpe-pray. Kasi pag kumpleto tayo, naku, kung minsan may tendency ang tao ay hindi na nagpe-pray kasi meron na eh. Pero dahil wala ka, magpe-pray ka, hihingi ka sa Diyos. Amen? At yan ang gusto niyang mangyari sa atin. Aasa tayo sa Kanya, hihingi tayo sa Kanya. Hindi makukulitan kailanman ang Diyos sa atin, mga kapatid, tandaan niyo yan. No amount of praying done today will be sufficient for tomorrow's praying. Kailangan araw-araw nagpe-pray tayo. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. That we should pray every day. Na lahat ng needs natin, hingin natin araw-araw sa Kanya. Today's manna is what we need. Di po ba yung manna? Pinapaulan ng mana araw-araw. Pero ang mga Israelitang makukulit, mas higit pa doon sa dapat nilang kunin ng kinukuha. O anong nangyayari? Kinagabihan, inuuod yung mana. Kaya kailangan tayong mga anak ng Diyos, kung ano ang kailangan natin, yun ang hingin natin for today. God will see that our needs are supplied. This is the faith which God seeks to inspire. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! 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 Thank you, Lord. Aming Amang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo. Dahil sa mga itinuturo mong ito sa amin. Kaya mga pala ang itinunuro mo sa amin when we pray, Lord Jesus, we should pray this, give us this day our daily bread. Kasi nga naman, kung ang aming mga supply ay pang-araw-araw, therefore we need to pray every day. And you love to talk to us, to speak to us. Nagkukulang kami kung minsan kung sufficient na kami sa lahat ng pangangailangan namin. Bilang tao, mahihina pa rin kami talaga. Kaya tinuturuan mo kami how to approach you, how to talk to you, how to know your heart. Ganito mo kami kamahal at pinagmamalasakitan namin, Diyos. Ayaw mo kaming makitang mga lumo at bigo. Gusto mo kaming makitang matatagumpay. Yan ang layunin mo sa amin.
Add more faith to our faith, O God. Hayaan mo nga mga prinsipyong pinag-aralan namin nito, ang mga panuntunan ito ng pananampalataya, ay lubusang tumimo sa aming mga puso para sa iyong kaluguran, kapurihan, at kaluwalhatian. Maraming salamat po. Bless your presence in our lives, Holy Spirit. Let us glorify the name of our Lord Jesus Christ in our lives. Because this is the very purpose we have you, to glorify our Lord Jesus Christ. Pagpalain mong lahat ang iyong kalooban sa buhay ng iyong mga anak. Yung mga naririto, yung mga nakatune in sa social media, bless your will to be done in our lives here on earth as it is in heaven. We receive it and we bless your holy name. In Jesus' mighty name we pray. All of God's children will say, Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you, Lord.